And dito na, ano na yun? January 3rd na. No, 2024, Wednesday. This is our Dark and Light Side episode 91. No, i-shuffle muna natin ito at alamin natin kung saan galing yung problema. And then, ito din yung solusyon, no? So, malamang, yung iba busy na ngayon kung babalik ng province. Okay. Dito alamin natin, saan ba galing problema nyo ngayon? Five of Pentacles. Pangalawa. Ten of Cups. Pangatlo. Strength. Ayun, di ba? Kasi ano na tayo tapos na sa expenses natin. So, ibig sabihin, yung Five of Pentacles is, sa larangan ng pera, ubos na. Wala na tayong pera, di ba? And then, yung Ten of Cups kasi, ibig sabihin nun, lahat ng meron ka, no? Ubos na rin. So, yun na natili sa'yo is yung ano mo na rin, yung strength mo, yung para bang nakakapagod bumalik sa trabaho kasi wala ka ng pera, ubos na lahat, tapos parang ayaw mo pa, 'di ba, na bumalik sa trabaho. May mga ganun kasi minsan sa bakasyon, maliban sa pamilya mo, kung ito'y larangan ng pag-ibig, no? Usaping pag-ibig. Pagbalik mo sa lugar, minsan nakikita mo yung ex mo. No, natutukso ka na kausapin siya, no? At manunumbalik yung mga tibok ng puso nyo noon. At magkakaroon kayo ng komunikasyon. Sa pagbalik mo, magiging problema mo yan dito sa kung ikaw ay pamilyado. 'Di ba? Kasi madadivert yung attention mo So, magtataka yung asawa mo, bakit parang ganyan? Bakit parang nag-iba, no? Kung boyfriend mo, girlfriend mo, magtataka din. Bakit parang ganon? Pagbalik, parang matamlay ka, na parang hindi na alam. Tapos, lagi ka ng maraming alibay, marami ka ng iniiwasan tanong. May mga ganon. Kaya pilit mo tinatatagan ang sarili mo. Tingnan natin dito. Oh, di ba? Three of Cups. And then, King of Swords. And then, Two of Pentacles. Ganda nga, sabi ko sa inyo. So, ibig sabihin, nagkita kayo nung taong dati mong mahal sa siguro isang gathering, no? Doon sa lugar ninyo. And then, nung nakita mo siya, isa na siyang halimbawa, isa na siyang professional, maganda ng katayuan sa buhay niya. And then, ikaw naman, ando doon ka sa punto na nag-aalinlangan ka. No? Kasi, parang hindi mo alam. Merong ganyan talaga na, na emosyon or pakiramdam. Kasi, lalong-lalo na kung sa punto ng babae, di ba? Halimbawa, nasa isang barangay kayo, or magkapit-bahay kayo, or ganun, magkalapit. Tapos, niligawan ka noon ng lalaki. Tapos, parang, sa tingin mo, kapag sinagot mo siya sa panahong yon, parang hindi mo siya feel, parang hindi mo siya type. Kasi, that time, iba yung goals mo, iba yung focus mo. And then, dumating yung panahon na nag-mature kayo, may kanya-kanya kayong trabaho. Pagbalik ni lalaki is iba na siya. 'Di ba? Andun yung marami na siyang achievement sa buhay niya, successful na siya sa buhay niya. At ikaw, nananatili kang nasa middle level ng pamumuhay. So, ibig sabihin, pwedeng mangyari yan, mapababae or lalaki. And then, by the time na nagkita kayo, parang hindi mo alam, no, kung matutuwa ka, mahihiya ka, or
iiwas ka. Kasi, magkakaroon ka ng mixed emotion dun eh. Lalong-lalo na kung dati, yung taong yan ay pinipintasan mo. Diba? May mga ganung babae na, ay ayoko sa'yo, ang itim mo. May ganon. Ay ayoko sa'yo, yung pandak mo. Ano ipapakain mo sa akin? Ganito, ganyan. Diba? Tapos, nung bumalik, yung lalaki, todo asenso, tapos ikaw walang nagbago. Ganon kasi, dati kasi, halimbawa, nung kabataan ninyo ang ganda-ganda mo, na halos lahat ng lalaki mapalingon sa'yo. Sobrang ganda mo. Tapos, isa ito sa mga lalaki na nanligaw sa'yo noon. Binasted mo. No, hindi mo siya feel. Kasi yung gusto mo, yung lalaking sa mata mo, mayaman na siya, magara na ganito ganyan, di ba? So, yun yung talagang lalaki. Yung mali doon, yung lalaki na pinapangarap mo ay may iba ding pangarap na babae. So, nagkakaroon tayo ng love triangle, di ba? And this is the Three of Cups. So, nung nagkatagpo kayong tatlo pareho sa isang event, lalo na kayo nahirapan, di ba? Hindi nyo na alam balansin ang lahat-lahat. And then, ito yung pinakamaganda. Ikaw na tao, hindi mo alam na yung napili mo ay hindi pala yun ang magbibigay sa'yo ng maswerteng pamumuhay. Yun pala yung tao na magiging karma mo sa masakit na binitawan mong salita dito sa isang tao na inalipusta mo noon at minaliit mo noon. So, may ganyan. So, pakatandaan nyo, kung tinamaan man kayo ng barang, kulam, gayuma at sumpa dahil sa pag-ibig, siguro isa yan. No? Kung isumpa kayo ng taong yun na hindi kayo magkakaroon ng anak, then it will happen. Kung isumpa kayo ng taong yun na hindi kayo makakahanap ng karelasyon habang buhay, and then mangyayari yun. Ang pinakamasama, kung yung taong nagsumpa sa inyo ay patay na. At dapat nyo talagang ayusin habang maaga pa, ngayong First Friday, ang inyong pamumuhay kung ayaw nyo na gumapang kayo sa 2024. Kasi may mga ganun. Dati kasi ganyan yung mga tao no? Ay, ayoko sa kanya ganito, ganyan. Ay, ayoko sa kanya ganito, ganyan. Okay? So, ito pa, meron pa, bago ko i-end up itong gusto ko lang i-hits sa inyo. 'Di ba? Maraming mga videos sa TikTok natin na it's a mantra ng pera, good health, energy, whatever. Basta may mga mantra. Ito yung pakatandaan nyo. Pag yung mantra na yan, ni-repost ninyo sa sarili ninyong account, lahat ng nahigop na kamalasan niyan, dadampi din sa inyo. And then, lahat ng nahigop niyang sakit, napupunta din sa inyo kasi ni-repost nyo. Yan ang hindi alam at hindi sinasabi ng iba sa inyo. Ibang manghuhula or manggagamot na katulad ko. Kaya wag kayong repost ng mga mantra. Huwag kayong subok ng mga orasyon dahil hindi nyo talaga lubos na alam ang lahat ng sikreto sa likod niyan. So, pakatandaan nyo, Vatican nga, may sikreto. Ritual pa kaya. 'Di ba? So, huwag kayong repost ng mga energy at mga mantra. Pwede nyong pakinggan, pero wag nyong ilagay sa sarili ninyong account, wag nyong i-repost, kasi kapag yan nilagay sa TikTok, ilang milyon na energies na negative or kamalasan ang hinihigop niya, ganun din sa inyo napupunta. So, para kasing chain letter yan. Okay? So, proceed tayo sa real talk natin. And good afternoon. Happy New Year!